po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is March 3, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Asian Residences sa may Quirino Avenue, Tambo, Parañaque po yan. At dadalhin po natin sa may Rojas Seafront Garden Gate sa may Rojas Boulevard, Barangay 76, Pasig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. So po, babalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Mantala makinig tayo ng balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating video area. Gasolinahan, pinilaan po ng mga motorista kaninang umaga. Yan ay para magpakarga ng gasolina at diesel bago ipinatupad ang malakihan dagdag presyo sa mga produktong petrolyo kaninang alas 6 ng umaga. Sa mga motorista umabot, sa gitna na ipinapatupad na halos 2 pisong kada litro taas presyo. 1 peso at 90 centavos po ipinatupad na dagdag presyo sa gasolina, piso 20 sentimo sa kada litro ng diesel, piso 50 sentimo sa kada litro naman ng kerosinong gas. Bagong balita! Panukalang bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo ng Bansa na magsuspinde o magtanggal ng excise tax sa langis. Isinusulong po yan sa Kamara. Sa House Bill 5961 ni Batangas 6 District Representative Ryan Recto, inaamyansahan ng Section 148 ng National Internal Revenue Code of 1987 para maigawad sa Pangulo ang naturang kapangyarihan. Sa ilalim nito, maaaring suspindihin o kaltasan na excise tax kung ang presyo ng Dubai crude oil patay sa Mill of Plus Singapore ay sumampa o lumampas sa $80 kada bariles. Maagapan nito ang pagtaas sa halaga ng produktong langis sa bansa na magpapataas din sa presyo ng mga bilihin at pasahe. Bagong balita! Gera po sa gitna silangan di ako manong lalatay sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Emmanuel Leyco, isang ekonomista, bunsod po ito ng pagtaas ng presyo ng punang langis sa pandaigdigang merkado kasunod na may gitna o may pita supply mula sa Strait of Hormuz. Pero posible pa umano lalong sumansada ang ekonomiya ng bansa kung matutuloy ang worst case scenario o yung banta ni US President Donald Trump na tatagal ng 4 na linggo o higit pa ang gerang ito. Ayon ang pero maaari naman ang bawasan ng gobyerno ang paggamit ng petrolyo at higayatin ang pribadong sektor na mag-investin. Pilipinas malabo pa ng madamay sa pambobomba ng Iran sa mga base militar ng Amerika sa iba't ibang bansa. Ayon kay Dr. Renato De Castro, defense analyst at distinguished professor ng Department of International Studies ng De La Salle University, masyadong malayo ang Iran sa Pilipinas para abutin ang kanilang missiles. Bukod dito, limitado lamang umuna ang supply ng missile ng Iran na binili sa Russia at China. Pero kung sakali mang umabot sa rehiyon ang gera at gamitin ng mga kaalyadong bansa ang EDCA site sa Pilipinas, sinabi ni De Castro na tiyak po protektahan ito ng Amerika at iba pang bansa sa pamamagitan ng paglalagay ng anti-missile defense system. Bagong balita! Lumagilid na trailer truck sa Katipunan Avenue sa Quezon City nagdulot po ng pagbibigat sa trapiko. 2:58 alas 2:58 na madaling araw nang lumagilid ang truck sa southbound lane matapos po itong bumangga sa Center Island sa tapat ng Miriam College. Nahulog po sa kalsada yung pasakos-sakong pits o iba't baho na dadalhin sana sa Batangas. 6:18 ng umaga nang maalis sa lugar ang truck pero naiwan pa rin po doon yung mga sako. Habang umabot po sa 1 kilometro ang haba ng trapiko sa magkabilang lane ng Katipunan Avenue. Bagong balita! Klase naman sa ilang bayan sa lalawigan ng Iloilo, suspendido ngayong araw dahil po sa magnitude 5 na lindol kagabi. Sa ulat ng Superradyo Iloilo, kabilang sa nagdeklara ng suspensyon ng klase ang mga lokal na pamahalaan ng Tubungan,
Quezon, Tigbawan at ang Gimbal. Yan ay upang magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali ng paaralan at tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at mga guro. Ayon sa tibok, sumama ang lindol sa bayan ng Tigbawan dako alas 6 kagabi na may lalim na 10 kilometro at naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Panay at Negros. Bagong balita. Samantala, mga report sa ating mga Super Radio reporters. Ang grupong anak namin sa protesta laban sa panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo na si Alan Gatos Alan. Itinagdag sa protesta ng grupong anak pawis ang panibagong big-time oil price hike ngayong araw. Ayon sa grupo, sinasamantala ng ilang kumpanya ang tensyon sa gitnang silangan upang imanipula ang presyo ng puto dahil sa walang pugnas sa pagtaas sa presyo ng petrolyo, labis na munong lumiliit ang kita ng mga mahirap gaya ng mga magsasaka at mga isda na pupunta na nag-alala kasi sa gasolina ang malaking gastusin sa produksyon ng mga magpupukit at mga isda. Kabilang na dito ang paggamit ng traktora, irigasyon, transportasyon, maging na rin ang kanilang mga ginagamit na mga bangka. Panahon na nila upang tutukan ng gobyerno ang pag-apienta sa oil deregulation law at pag-alis sa buwis sa langis. Ako sa alagat sa Jerry's Paradyo DCWD. Dapat na to. Samantala, laban na kontra naman sa gender-based violence, maigtingin ang PNP ngayong National Women's Month. Alamin natin ang balita mula kay Mark Pacalalan. Mark, pasok. Malalakapin ng Philippine National Police sa mga akbang laban sa gender-based violence. Ay kasabay ng pagsimula ng National Women's Month ngayong Marso. Ang Deputy Police General Jose Valencia Gartanes Jr. malagang higit pang tagpilan ang pagtugon ng mga Women and Children Protection Desk. Sa iba't ibang istila ng pulisya rin din ang pagsulong ng kultura ng respeto at pagkakapantay-pantay sa loob ng organisasyon. Samantala, dahil ang buwan ng Marso ay Security Crime Prevention Month, yan natin sinartagas ang lahat ng police commanders na paisingin ang police visibility, suportahan ang interagency for safety initiatives at iyakin ang kahata ng mga police units sa mabilis na pagresponde sa mga insidente ng sulong. Ang inyong kapuso may pakanalan ng CMA Super Radio, DCWD dapat totoo. Bagong balita. At yan ang Double B bagong balita. Baka nagdagdag pa mga detalye. Follow up sa ibang programa ng Super Radio DCWD. Ako po ang inyong kapuso, Joel Reyes-Abel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang Double B bagong balita. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Taxi sa Double B. Mamaya mga uwi sa langis. Bawasan natin ang nakaw. Oo naman yun. Bawasan natin ang Yun ang nakaw. the best. Ano ka ba? Makakakolekta tayo. Yun ang the best. Yun ang una mga kapuso. Bayan muna. Bago sarili. Sabi ko nga sa iyo eh, Boundary na kayo. ang dami na po pala nating pera, di ba? Ang dami po pala nating pera na kung hindi lang na pinag-aagawan ng iilan at hindi nyo minamali-maleta kung totoo yung mali-maleta na yan. Aba, hindi natin kailangan ng sangkapermang buwis Pero po, dahil nagagamit sa tama ang pera ng bayan. ang mawawala lang 80 billion. Ang kayang punuan nababalitaan natin 805 billion Oo. na minaleta Grabe naman. at ninakaw sa kaban ng bayan. Diyos ko naman. Ang oras natin mga kapuso, alas 8 at magla-alas 8:39 na po. Radyo na ha. Labanan ng fake news. Ito po si Gwen de la Peña. Salamat mga sa puso sa inyong palagiyang pakikinig. Ang Super Radio DCWD ang #1 sa buong taon ng 2025. At ngayong 2026, tuloy lang ang aming paglilingkod on-air at online para lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa nagaganap sa ating bayan ay inyong agad napapakinggan na buo sa detalye, buo sa katotohanan. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitaan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsisikong nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon tungkol sa responsible gaming, bisitahin ang www.banco.ph. Isang mensahe mula sa Banco. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No pledge to sell. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng Bancor ang Bancor Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon kay Bancor Chairman CEO Alejandro Tenco,
personal at pinagkakatiwalaan ko. Ito po, subukan nyo. Miss, basta right. Oo, Martin po. Nagpapaalala dahil right bet ang pinagkakatiwalaan, ipilit at higit. Basta right bet. Symptoms present. Consult your doctor. Right Med. Legalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Alright, medyo ano lang weng eh, medyo madaling araw lang ngayon sa UAE. Oo. Nasa, alas 4 madaling araw yata sa kanila ngayon. Hindi ako nagkakamali, mga kapuso. Kaya, in-establish na po natin yung ating communication line kay Ambassador Ver. Alfonso Ver. Mga kapuso. Pero, alam mo, meron akong kaibigan ngayon naka-stranded sa UAE. Talaga? Dapat nakalipad na siya 2 days ago. Oo. Kinabot. Inabot sila ng bumbahan doon. So sinasabi niya, na-stranded kami sa Tama. Nasa aeroplano na Ay, siya. sayang. Oo. Pati off na. Kaya lang na kumaga sabi nila, ano nangyayari? Matagtagal. Oo, matagtagal. Hindi kami makaalis. Yung pala, nabomba na isang terminal doon. Sa UAE, sa Dubai International Airport, mga kapuso. Ang ginawa daw, in-announce sa kanila that they need to disembark. Baba pa yung aeroplano. Kailangan nilang bumaba ng Oo. aeroplano. So, marami na nagtatanong, ano yung nangyayari? Hindi pa nila alam, Sila, oo. nag-uusap na raw sila, no? Nakakita sila ng solace with each other, mga kapuso. So, bumaba sila, sinalubong sila ng airport officials, ng mga airport personnel. Ay, explain. Binigyan sila ng pagkain, binigyan sila ng tubig. Oo. Tapos at the same time, doon sa holding area, ando na mismo yung extension ng visa at Wow. processing. Ganun ka-effective. So sinasabi nila, there was no time to panic. Kasi nga, nung sinalubong kami, pinapanatag ang loob namin. Correct. Oo, pinapanatag. Tapos nandun na, wala na kami iintindihin. So, wala nagwawala doon sa airport. Yes, Wala. ang sabi sa kanila, kung saan man kayo galing na Hotel, bumalik kayo doon. balik kayo doon, Yes. kami ang magbabayad. Ang gobyerno ng Dubai ang magbabayad. Tama yung nabasa ko. Oh. Kasi ang sinasabi, walang panic kahit ang gobyerno. Kasi ang ginawa nila sa lahat ng stranded, pinapunta sa hotel, pinabalik, katulad ng binanggit mo, pinabalik, tapos sinabihan ng gobyerno ng UAE at Dubai, Kanila bahala. ang bawat hotel sa bansa nila na i-taking nyo lahat ng stranded na tourist at lahat ng mga na-stranded na pasahero sa paliparan, ibigay nyo sa amin ang invoice, kami ang magbabayad, Yun. kami ang singilin ninyo. Sabi nga doon yun ang gobyerno. Sagot nilang Diba? lahat. Yun ang Sagot ng gobyerno. gobyerno, mga kapuso. Galing. Imagine mo kung nangyari sa ibang bansa, particularly dito sa Pilipinas, malamang di ba? Eh, dito yung nagka-brown out lang ang naiyan natin eh. Nagpanik lahat eh, oo. So, Ito na po, no? salamat Galing. doon sa gobyerno po ng Dubai. Ang syempre, Pasok po? Dito. Oo, pasok kuya. Naman, kasi ligtas ka dito. Doon kahit sa nasosdan at parente ka, pati doon ano yan ah, board and lodging yun, pati pagkain mo sa Pagkain bus lahat, ng gobyerno. hanggang kailan Ako. Naman, Na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.